Sharing lamang ho tayo, ha? Good morning po. Si Kristo ho, noon pa man, ay nakaranas na ng mga paninira ng kaaway. Mabubuti naman lahat ng ginawa niya, pero ganun pa rin. So, sino ba naman ngayon? Sa panahon ngayon, si Brother Eli at Brother Daniel, talagang sisiraan din ho yan. Ayun ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo basahin natin ang Juan 15:20. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo ay aking sinabi, sabi ng Panginoon sa Kristo. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Diba? Maliwanag ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Yung mga alagad niya ay talagang makakaranas yan ng mga paninira, pag-uusig, aawayin ka talaga, gigil na gigil sila, galit na galit, gustong manakit, di ba? Ganon talaga. Pero hindi ho bago yan sa mga Kristiyano na tunay. Ganon po talaga ang nangyayari. Pero hindi ibig sabihin nangaasar sila at nakikipag-away or nanggugulo, mali na ang iglesia. Hindi ganon. Ay nung ang Panginoon sa Kristo nga kung ano binintang kawa ko mo, may demonyo pa nga raw siya ganon. Diba? Pero hindi yung nagpapatunay na mali ang iglesia o masama ang Panginoon sa Kristo. Bagkus, mabubuti ang ipinakita ng ating Panginoon sa Kristo ng mga gawa. Ganon po talagang sa Diyos. Mabubuti yung mga gawa ang pinapakita niyan, hindi yung mga masasama, mga kademonyuhan. Di ba? Yan pang maliwanag dyan Ito ho ay isang napakabigat na paratang o bintang sa ating Panginoon sa Kristo. Basahin po natin. Juan 8:52. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman naming mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta at sinasabi mo kung ang sino man ay tutupad sa aking salita ay hindi niya matitigman magpakailanman ang kamatayan. Maliwanag mga Hudyo na yan. Ang paratang sa Panginoon sa Kristo, may demonyo Di ba? Ang bigat niyan. Ganoon din ang mararanasan ng mga Kristiyano ngayon, lalo na yung mga mangangaral. Talagang kung ano-anong masasama yung sasabihin. Sabi pa nga ng Panginoon sa Kristo kayo ipagwiwikaan ng sari-saring masasama dahil sa aking pangalan. Totoo naman po yan. Pero yung pamumusong yan, ang pakabigat niyan, pagbintangan mo may demonyo ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Kaya yung mga diwa na ganyan noong unang panahon pa yan, umiiral na. Hanggang ngayon yan, dahil espiritu ng demonyo yan yung nagpapatuloy na yan Juan 10:32. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo Biruin mo, puro mabubuti ang ginawa ko. Ipinakita ko sa inyo. Tapos binabato nyo pa ako, sinisiraan nyo pa ako, sasabihan nyo pa akong may demonyo ako. Diba? Paano nangyari yun? Ganyan yan. Yung mga kalaban ng mga tunay na Kristiyano. Ang mga Hudyo may sabi niya yung mga hindi sumasampalataya. Kaya yung mga naninira ngayon sa iglesia ng Diyos, hindi na bago yan. Talagang merong ganon. Kung ano nang ibibintang na masasama. Yung pang maliwanag. Hindi po tayo mapapadaig sa mga ganyan. Dahil alam natin yan. Nagpapatuloy yan hanggang ngayon upang siraan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Basta ang ginagawa ng UCGI, pinapakita ang mga kabutihan. Alin ba dyan ang ibinabato ninyo? Alin ba dyan ang tinututulan ninyo? Yung pag-aambagan para makagawa ng mabuti ang mga kapatid sa Iglesia ng Diyos? Tutol kayo? Tumutol kayo. Umalis ako. Kaya kayong umalis, ayaw nyo, di ba? Ayaw niyong gumawa ng mabuti. Kami na nananatili. Gusto namin yun. Yun ang gusto ng Diyos Gumawa tayo sa lahat ng mabuti. Diba?
nagpapatunay na talaga sa Diyos kami. At dahil kami ay kamanggagawa ng Diyos, gawa ng Diyos yan eh. Mabubuti. Ngayon, tingnan nyo sarili nyo. Hindi kayo nakakagawa ngayon ng mabuti. Bakit? Wala kayo sa Diyos na eh. Ang ginagawa nyo mabuti lang sa sarili ninyo, pero hindi sa Diyos. Mabuti. Kalaban na nga kayo ng Diyos eh. Diba? Umalis kayo eh. Nanghiwalay na kayo sa buhay ng Diyos. Basahin natin. Efeso 4:18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ganyan ang mga nangyari dyan sa mga exciters, mga nag-aalisan. Bakit? Madidilim na ang kanilang pag-iisip eh. Nahiwalay na sila sa buhay ng Diyos. Yan ang katotohanan dyan. Diba? Kaya ang ginagawa na lang ninyo, manira na lang, magsalita na lang ng masasama. Yun, ganoon. Kasi hindi na sila sa Diyos eh. Sa demonyo na sila eh. Nahiwalay na sila sa buhay ng Diyos eh. Yan, mga MCJ exciters ngayon. Ang ganon na sila. Nagsasalita na ng masasama. Diba? Kitang-kita nyo naman po eh. Kay hinatnan ng mga exciters o umalis na sa Iglesia ng Diyos sa mga nahiwalay sa buhay ng Diyos? Basahin po natin. Hebreo 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Mabigat yan, no? Pag sinasadya ang kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan po ang matindi dyan, no? Sa mga umalis, nag-exit. Pagkatapos nila matanggap ang katotohanan, ay mabigat ang kasalanan ng ginawa nila. Ay naghihintay na lang sila sa kakilakilabot na paghuhukom at kabangisan ng apoy na lalamon sa kanila. Ay naku po, mabigat ho yan mga kaibigan. Kaya hindi ho basta-basta ang biruin mo eh. Talikuran mo ang Diyos, maalis ka sa buhay ng Diyos, saan ka po dadamputin? Ay sigurado pag di ka sa kongkongan, ay doon sa impyerno. Ganun ho yan eh. Hindi ho tayo humahatol, kundi ang Biblia may sabi. Binabasa lang ho natin, di ba po? Ganun po yun. Kaya pasensyahan na lang po tayo. Yan ang pinili niyong papel sa mundo eh. Yun lang po.